invitation is now called to order. Let's rise for our invitation, invocation, and to be part of the national. Let us pray. Father in heaven, thank you for bringing us together safely. As we prepare for this meeting, we ask that you prepare our hearts and lead us in your wisdom. May we set aside our own agendas and seek what you desire for us to accomplish during this meeting. Please direct our thoughts and guide our discussion. Help us to be attentive and respectful of one another's input and to work as a team. We ask that you grant us clarity of mind and lead us to helpful solutions. In Jesus' name, amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Alright. So, Madam Secretary? Ikaw? Ikaw? Kindly roll the call. Good afternoon po, the members of the 12th Sangguniang Bayan, Honorable Samuel D. Villacosis, Honorable Lisa T. Chua, Mario M. Pilat, Fred C. Gatungay Jr., Michael L. Jorda, LJ M. Bantal, Larry G. Galang, Nena T. Sahibol, JC G. Galang, Shera P. Reyes. Mr. Presiding, and members of the Sangguniang Bayan in attendance. So, we have a call of the Palace Officer. We'll have 30 minutes. Thank you so much for coming, sir. Good afternoon, Sir Budget, at saka Sir Tiano. Since wala dito si MPDC, ikaw na lang. Wala rin si, si Engineer. Si Sir Venus. Sana yung natin? Order of business natin mo. Let's proceed to letter E. Draft Appropriation Ordinance 2025-22, an ordinance appropriating the amount of 53,720,513 and 54 hundreds VH 5370513.54 as supplemental budget number 06 fiscal year 2025 of the Municipality of Hispaniola. So, a draft ordinance, please read.
Mr. Presiding, good afternoon to everyone, especially sa ating presiding officer, kay Sir Budget Officer, Sir Arcid, and kay Sir Tihano. Good afternoon po. Thank you for coming as requested by our Vice Mayor. Play na po, Mr. Presiding. Kanina pa. Diba? Kailangan mo po ay i-mandate sa akin na basahin ko na po. Hindi mo narinig kanina, sabi ko, please read. Sorry lang po, Mr. Presiding. Sige. Appropriation Ordinance Number 2025-22. An ordinance appropriating the amount of 53,720,513 and 5,400 as a supplemental budget number 06 fiscal year 2025 of the municipality of Socorro, Española. Be it enacted as it hereby enacted by the Sangguniang Bayan that Section 1 appropriation the amount of 3,720,513 and 5,400 is hereby appropriate the supplemental budget number 06 fiscal year 2025 intended for the identified priority programs and projects in accordance with the development plan of municipality. The following documents are incorporated herein and made integral part of the ordinance. Number 1, budget message. Number 2, certifications issued by municipal accountant. 1, share from National Wealth SFNW. 2, approve loan from the Land Bank site development of the drainage and sewerage plant. 3, cash in bank balance of account number 2022-1019-54 with Land Bank MDFO which remain dormant for almost 5 years. 4, cash and bank balance for account number 2022-101679 with Land Bank for Kalahi Seeds. 5, refund the advance payment for procurement of lot number Isami .8M and Eltan .5M. 6, unobligated balance for SPE 2025. 7, unexpended amount under 20% development fund for 2025. Number 3, statement of funding sources. Number 4, LBP form number 09, statement of supplemental appropriation number 06, fiscal year 2025. Number 5, LBP form number 02, program appropriation and obligation by object of expenditure. LBP form number 04, mandate vision mission, major final output performance indicators and target fiscal year 2025. Office of the Municipal Mayor, Municipal Planning and Development Office, Office of the Municipal Engineer, Office of the Municipal Agriculturist, Municipal Environment and Natural Resources, Solid Waste Management. Number 6, AIP reference code from annual AIP. Number 7, supplemental AIP number 1, fiscal year 2025. Number 8, and other additional documents. Section 2, source of funds. The source of funds supplemental budget and the total amount of 53,720,513 and 5,400 shall be as follows. 1.0, new revenue sources, share from National Wealth Loan Process and Borrowing. Accountant classification 4-01, -06, -030, and 2-01-02-2040. The amount of 1,465,813.54. And the one is 20 million pesos. 2.0 savings, unappropriate surplus previous year, MDFO, 1,600,000. Unappropriate surplus previous year's Kalahi Seeds, 1,389,000. Unappropriate surplus previous year's 20% development fund, 1,300,000. 3.0 realignment and reversion. Special purpose appropriation 2025, 1.5 million. 20% development fund for 2025, 26,465,700. The total of 53,720,513.
Section 3, use of funds, the total amount 53,720,513 and 5400s is hereby appropriate for the supplemental budget number 06 of Sopronio Española as follows. Appropriation by Office, Program, Projects, Activity, PPE, and Performance Indicator, PI. Annual Investment Program, EIP, Reference Code. Office of PPE, Major Final Outlet MPO, PI, Target, Personal Services, Maintenance and Other Operating Expenses, MOE, Financial Expenses, FE, Capital Outlay, CO, is the total 1000-3-01, MO General, Administrative, all LGO, provision of this maintenance MOE niya to 2,280,146.42, total of 2,281,46.42. 100-301 MO Municipal, Efficient, Availability of Funds, Training and Convention, 1 MCDO. Maintenance MOE niya 58,853,58. The total is 58,853,58. TIS sa PI ito attended 10,000 pesos. 100-3-01. Ito na. Proceed tayo. 100-301. MO Bids and Awards Committee. Procurements of infrastructure projects goods under public bidding accordance of the approved annual procurement plan. Percentage of the procurement projects undergo public bidding, 90% procurement project award. 300,000 dito nakalagay po dito. Ikuan lang po natin 250,000 yung doon sa unahan. The total of 550,000. And the total amount is 2,989,000. Appropriation by objects and expenditure, Office of the Municipal Mayor. Object of expenditure, personal services, total maintenance and operating expenses 5-02-04-20, 2,280. Budget share niya ay 2,280,146.42. Special purposes appropriation 2,280,146 ang total niya po. Additional fund for MCDF training expenses 5-02-02-010 58,853. Total additional fund for LFC training expenses 5-02-02-10 100,000. Total is 100,000. Additional fund bids awards honorarium 5-01 5-02-10 300,000. Total is 300,000. Maintenance and other operating expenses training expenses 5-02-02-10 250,000. Total of 250,000. Total is special purpose appropriation 708,853.58. The total of 2,989,000. Appropriating by Office, Program, Project, Activity, PPEs, and Performance Indicator, PI. Annual Business Program, EIP, Reference Code. Office of PPE, Major Final Output, MFO, PI, Target, Personal Services, PS, Maintenance, Operating Expenses, MOE, Financial Expenses, FE, Capital Outlay. 8003-3-01-10 001-119 MPDO Land Bank Loan Amortization Acquisition of Land 100% of 10 hectares of land for commercial and terminal land bank loan amortization 100%. Target po natin 100%. Ang ating financial expenses if in po natin 845,000.
Total of 845,000. 8003-03, 03-011-004, 001-10. Okay, breakdown lang pala ito. 300,000 po siya. 300-03-03, 007-001, 293,162. 1,130,162 ang 300,000 po yan sa ano. Tingnan nyo lang po yung breakdown niya. So, total of 1,430,162.71. Appropriation by object expenditure, personal services, total maintenance and operation expenses, total 20% development fund, land bank loan amortization, acquisition of land bank, additional improvement of cultural heritage center, panitian, livelihood program, community-based skill training. Ito ba naka-breakdown? 845,000, 300,000, 293,000. Total 20% development fund and share from national wealth, 1,438,162.71. The total appropriation is 1,438,162.71. Okay, 3003-03-03-008, 001-001. Tingnan na lang po natin sa dulo. Capital outlay po natin, sa capital outlay, 1 million. Total of 101 million. Tapos yung dito sa ano is 1.5 million ang kasunod. Total of 1.5. 1 unit community learning center, construct co-op center. Basahin na lang po. 600,000, 1 unit community learning center 4 meter by 8 constructed pulot shore. 800-03-02-003, 001-004-01, 600 meters secondary line, constructed super health center connected to grid. Yan po, 600,000. 8000-03-02-003, 001-004, 3 kilometer secondary line constructed, Olympic connected to grid, 3 kilometer, 5,400,000. 8003, -3, 0-10-10-001, -017-001. Yan po, 1 unit ay evacuation warehouse complex constructed. 1 unit, 1,500,000, total of 1,500,000. 8003-10-10-001-012-10, school stage of Pulot Shore, elementary referred, 200,000, 1 unit. 8003-03-3-02-003, 001-042, more or less 500 meters link constructed with slope protection 500 meters, 7 million. And 003 at 800-3-01-001-009-015, 300 linear meters concrete pavement construction improve, 300 linear, 4,520,000, 4,520,700. 800-3-01-10-001-002-017, 7,000 square meter develop 3,500,000. 800-3-01-10 site for terminal development 7,753,73 square meter develop 20 million
800-3-0 800-3-01-10001-003-001. 200 meters, more or less 200 meters concrete pavement, constructed, complete, and connected provincial road, 300,000. 800-3-02-003-001-25. Durable, accessible, and weather resilient shelter for security personnel, 1 unit, 272,650.83. The total of 46,393 at 46,393,350.83. Appropriation by object expenditure, Office of the Municipal Engineer, object of expenditure. Personal services, total maintenance and other operating services. Capital outlay, 20% development fund. Construction of CLC, Pulot Shore, 1 million. Electrification of Super Health Center, Abo-Abo, 600,000. Rural electrification, Pulot Tris, Olympic, 5,400,000. Construction of CLC, Pulot Center, 1.5 million. Construction of Occasion Warehouse Complex, 1.5 million. Maintenance of School Building and Facilities, PSAS, 200,000. Concreting of 8.4 kilometer FMR in Sitio Agisagis, Barangay Panitian to Sitio Inyaran, Barangay Labog, 9 phase 1, 7 million. Improvement of local access road within municipality, 4,520,000. Improvement of municipal grounds, 3,500,000. Site development, 20 million. Concreting of municipal core road, Dr. Ordinary Saint completion, 300,000. The total of 45,520,000 and 700. Ano ba ito? Kung 00 niya. 45,520,000 and 7, ano to? Nagkuha na yung 0. Total 20% development fund. Share from national wealth. Construction of CLC, Pulot Interior, 600,000. 1 unit floating guard house for MPE, 272,650.53. Total share from national wealth, 872,650.83. Total appropriation, 46,393 and 350.83. Appropriation by office, program, projects, activity, PPA, and performance indicate PI. Annual AIP, Office of PPA, MFO, PI, target, personal services. Pakitingin na lang po yung breakdown po natin. 8003-002-003-001-009. Imuwi po tayo, 400,000, total of 400,000. Availability of funds for traveling and in training expenses. AAWS, 100,000. Sa MOA po, total of 100,000. And the total of, all in all, the total of 500,000. Appropriation by object and expenditure, Office of the Municipal Agriculture. Personal services, total maintenance and operation expenses, total special purpose of appropriation, maintenance and other operation expenses. Training expenses, 5-02-01-10, 50,000. Training expenses pa, additional training expenses, ASS, 50,000. Other general services, 5-02-12-990, 400,000. The total appropriation is 500,000. Appropriation by office, program, project, activities, PPE, and performance indicator, PI. 800-3-02-004,
Maintain the forest areas with the municipality. 5,000 seedlings, replant unidentified timber areas affected with kaingin. Tapos target ay 5,000 seedlings planted and maintained. Sa imo ipo siya 200,000. Sorry. (800-3-02) 004 Minro pa rin to, Watershed Rehabilitation Program, maintain of the intact forest surrounding watershed. 80% of the forest areas watershed vicinity reforest and maintain 500,000. The total of 700,000. Appropriation by object of expenditure, Minro. Personal services, total maintenance and total 20% development fund. Reforestation program, 200,000. Watershed rehabilitation program, 500,000. The total appropriation is 700,000. Appropriation by office program projects and activity, PPA, and performance indicator, PI. 900-3-001-001-003 SWMS improvement of municipal sanitary landfill, efficient and compliant operation of sanitary landfill based on Republic Act 1903 mandates, additional sanitary landfill improvement. Capital outlay naman po tayo, 900,000. 800-3-02-003-001-032 1 unit of decomposing facility constructed, 300,000. The total of 1,200,000. Appropriation by object of expenditures is WMS. Dito, blank naman. Blank ito ha. Kabila siguro. Ito. Improvement of municipal sanitary landfill is 900. Construction of this decomposing facility is 300. Total of appropriation is 1,200,000. Appropriation by office program, projects, activity, PPA, and performance indicator, PI. 800-3-02-003-001-011. Ito. Availability of funds for marine management and protection program. MOA sa MOA ito, 200,000. At may sa capital outlay rin po may 300,000. The total of 500,000. Appropriation by object of MAU, object expenditure, personal services, total maintenance and operation, 20% development fund, improvement of marine protected area, 200,000. Capital outlay, 92 units motorized bangka, 300,000. Total 20% development, 500,000. Total appropriation is 500,000. Section 4, separability, clause. If for a reason that section or provision of this ordinance is declared invalid or unconstitutional, other section or provision thereof which are not effected thereby shall continue to be in full force and effect. Section 5, effectivity. The provision of this ordinance shall take effect upon approval and compliance to the posting requirements stipulated in the Local Government Code of 1991. Okay. Any comments or amendments? Sir Villaroses is raising his hand. Good afternoon to our presiding officers, to our visitor
from MPDO and Budget and the rest of the Sangguniang Bayan. Good afternoon. May comment lang po ako, Mr. Presiding. As I observed, there are 7 source of fund. Yung 7 source of fund are the following. Hindi ko na babasahin yung title, no? Mayroon tayong pera na 1.4 million, 20 million, 1.6, 1.389, 1.3, 1.5, and 26 million. Total of 53 million. May katanungan lang po ako, Mr. Presiding. Right. Bakit parang, correct me if I'm wrong, bakit parang ang ginawa natin ay lump sum appropriation? As I observe, since mayroon po tayong 7 source of fund, dapat sana 7 appropriation ordinance yung ating itadraft. Then, I am really confused kasi yung breakdown ay hindi ko alam kung saan naka-charge. Sana kung inatada natin ito, say 1.4 million yung ating appropriation ordinance, di naka-attach yung breakdown, mas madali sanang ma-internalize. So, yun lang ang comment ko. As if it is a lump sum appropriation, wala ba tayong mababiolate dito? Hindi ako kumukontra dito. Ha? Ang akin lang dito is supposed to be, dapat for every source of fund is a separate appropriation ordinance. Para klaro, parang binigyan ka ng 20 pesos. O ito anak, 20 pesos. Ito ang bibilhin mo sa 20. O ito, bibigyan kita ng 100. Ito yung bibilhin mo sa 100. Kasi, sa totoo lang, hindi ko talaga naintindihan yung breakdown. Ang dami nating activities dito na ginawa. Saan ba yun naka-charge? Diba? Then, narinig ko uli yung 25 million na agis-agis pa rin to Inyaran, which is, ang project natin sa agis-agis to Inyaran is part of the AOM. Since ito ay, kung ito Mr. Presiding, special session ito, I understand na dapat ito ay ma-resolve within today din. I presume na ito ay parang emergency na meeting. However, I do not know from the rest of the members of Sangguniang Bayan na okay ba yon na yung 53 million ay gawa natin ng lump sum appropriation, hindi nakaatada per source of fund. Yun lang po, Mr. Presiding. So, may dalawang katanungan, no? Wala ba tayong mababiolate doon at saka yung sa EOM? Actually, Mr. Presiding, sa haba ng ang katanungan hindi ko masyadong makuan. Pero yung una lang po, Mr. Presiding, ginawa po ito yung appropriation ordinance po na ito with a guidelines. So, kung may mababiolate po tayo dito, ibig sabihin, hindi po tayo nakapag-transact all past years. Ito po, alam po ng ating mga head of office, budget officer, accounting office, treasurer's office. If ever na mali po itong ginagawa nila, yung transaction po natin last mga previous years, mga previous po natin, hindi po naging materialize. So, that means, Mr. Presiding, this PIFER, appropriation ordinance, may guidelines po ito bago nila gagawin. And then, yung pangalawang katanungan niya po, Mr. Presiding, kung may mababiolate po tayo dito, hindi po ito papasa. If ever man, hindi po ito papasa kung mayroong pagkakamali po dito. Yung sa atin po dito, Mr. Presiding, tama naman po. Kailangan po natin maulit sa site kasi nandito po na binibreakdown po lahat yan ng ating mga budget.
Yung sa Farm to Agis-Agis po, ito na po yung pinag-usapan natin ng committee hearing. Kung maalala po natin. If ever mayroon pong 300 million, may 10% po tayo. Yan po yung nakalagay po dito. But I don't know, pinapag-usapan namin ni Kagawad kasi kung gagawin mong 10% is hindi siya 25 million lang. Hindi natin alam yung ibang explanation. So, siguro, in addition with, gusto ko pong hilingin ang ating budget officer para sagutin po yung ibang mga katanungan. And I suspend the roll. Thank you, Mr. President. I request po. This is not the work of the budget officer, but we are working here. You are the author. You'll be the one to author this ordinance. So this is not wrong to tell that. So, I answer the question of SB Sam Villacruzes, Mr. Presiding. Tama po yan, Mr. Presiding. In-urgent po ito dahil kailangan. So, hindi naman po ito urgent kung hindi kailangan. And then, alam naman po natin na may travel po yung ating mahal na mayor. Yun lang po, Mr. Presiding. Naka-breakdown po, Mr. Presiding. Naka-breakdown po dito lahat. So, basahin po natin. At tapos, isa-isahin nating itanong yung mga problema po na kailangan natin. Tagalogin ko na lang, no? Ito, para ho sa kanaman lahat, ito ho'y gawain na natin. Hindi na ito trabaho. Kung may mali man rito, tayo magkakamali. Hindi po trabaho ito ng budget officer o kaya ng MPDC. So, tayo na hong mag-author nito. So, pag in-approve natin ito, ay trabaho na natin. Kasi nandyan yung pangalan natin, naka-attach, pipirmahan natin itong lahat. No, i-remind ko lang yung author. Kayo po, ha? Mali hong sabihin na trabaho ito ng presiding office, ng budget officer. Kaya ang katanungan, kung tama po ba ito na ilalamsam, kung tama po ba? Ang na kasagutan, ilalamsam? Mr. Presiding, ay sinagot ko na rin po. There have guidelines to do this. Sige, dagdagan na lang natin para masatisfy tayo ng and then yung pangalawang tanong ay kung sa AOM na AOM po ito, pwede po bang isama ulit dito? Pakisagot na lang po sa si budget. Magandang hapon sa lahat. Actually, hindi naman po siya nakalamsam dito sa pinorward namin. Doon sa supplemental number 6, naka-itemize siya. Hindi naman po siya pwedeng gawing kada pondo isang ordinance. Dapat isang ordinance lang. Nakalagay naman dito yung account code kung saan galing yung pondo. Halimbawa, share from national wealth, nakalagay naman siya doon. Kung siya ay galing sa general fund, nakalagay din naman, naka-itemize. May mga certification din si accountant. Kasi kung gagawin natin siyang kada amount ay isang ordinance, baka abutin tayo ng next year. Kasi 7 account ito, ibig sabihin 7 ordinance rin ang gagawin natin. Dito kasi doon sa sinubmit namin sa inyo, dito sa form number 9. Halimbawa itong sa Mayor's Office, itong 2,200,000 plus yung sa electricity, tapos training expenses. Ito yung galing sa Kalahi at saka doon sa MDFO na nasa 2.9. Tapos yung yung 845,000 na pambayad sa loan, ito yung kailangan nating apuraduhin kasi ang deadline natin ay itong November 28. Sa sir, 845,000. 845. Oh. Ito yung pinanggalingan na pondo nito. Ito yung binawas natin doon sa binayaran natin ng lupa na si Isami at saka si Tan. Ito yung 1.3. Yung kinaltas natin doon sa cash advance nila, doon sa binayad natin. So pambayad natin yung loan amortization. Oo, pambayad naman natin Pambayad. sa loan amortization. Okay. Oo nga, binalik na sa atin ang nito, ibabayad naman natin doon sa loan din natin. Kasi meron tayong may deadline yata, November 28, doon sa certification ni accountant.
So, pambayad po natin, galing dun sa in-advance natin kay Isami, and then kukunin natin ngayon, ipapasok natin ulit. Pambayad. Binawas natin yung sa kanila doon sa cheque na natanggap nila, bali 1.3. Tapos meron dito yung share from National Wealth. Ito yung kailangan natin may 20% na livelihood. Ito yata yung sa CITEC, ba yan? Tapos meron dyan yung sa PSU, yung Learning Center sa Pulutyor. Ito ay counterpart natin sa PSU yung 1 million yearly. Nireprogram nila kasi so, parang ano na yata yung pampasahod nila, kaya ang ano na ng main, ang ginawa nilang counterpart natin na 1 million, gagawin naman nilang parang learning center, kaya pinareprogram sa atin, kaya binalik yan na 1 million. Tapos meron dyan yung sa MPA, yun na 500,000, yung kay Mambing Baho. Ito yung dati ay pambili ng binhi yata, ang natatandaan ko. Tapos parang may mga galing DA na maraming yata na sobra-sobra na rin at hindi na rin nila may bibigay daw lahat. Kaya ang ginawa nila, nireprogram. Parang ang iba ay pampasahod doon sa mga worker ng agriculture. Yung 500, sir. 500,000. Watershed rehabilitation. Hindi, Oh, ang ay, watershed ay pasok siya doon Sa sa Menro 20%. Oh. Asa, Yan na yung pinanggalingan nung 25 million yata na galing sa counterpart sa Agis-Agis. Hinati-hati na yan nila. so, doon sir sa katanungan na yung tukol sa EOM, baka pwedeng may paliwanag natin. Aling EOM? Na EOM daw, SB? Na EOM, anong EOM yun? Agis daw po ito inyaran. Parang ang natatandaan ko, ang EOM naman kasi doon, yung supplemental number 3, di ba? Kasi ang EOM naman doon, ang comment ng COA, hindi siya ang nakalagay kasi doon, resolution dati. Ang comment nila, dapat ginawang ordinansa. Kaya di ba nagpahabol kami ulit ng supplemental number 3 as per advice ng head ng COA na i-support doon sa resolution na nagamit last year. To say, yung supplemental budget number 3 is a cure or remedy. Kaya during our last committee meeting, nag-signify si MPDO that she will furnish us a copy of the completed projects and the project that is about to complete that is chargeable against the 18.5 million. Okay, iwanan ko lang muna yan, Mr. Presiding, no? Yung pinapaliwanag ni budget, naririnig ko yun. Kaya nga, what I'm trying to drive is, sana, dito sa breakdown, pagdating sa 1.4, sa likod agad yung breakdown. Para lang ba maintindihan ko o maintindihan natin lahat, ito pala si 1.4. Gagamitin natin sa bla 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 bla. Si 20 million pala, ay gagamitin natin sa pagpapagawa ng drainages, kasama ba ang Sewerage. terminal, at yung pambayad na in-advance natin sa lot owner. Hindi ko kasama. Hindi kasama. Yun. 800 for the- Example lang po yun. Sample lang. Then sa 1.6, another source of fund, ito pala yung atada, ito pala yung breakdown. Sa 1.3, ito pala ang breakdown. Sa 1.5, ito pala ang breakdown. Sa 26, ito pala ang breakdown. Now, doon sa question ko na, since ito ay different source of fund, at naka-reflect naman as per budget officer na mayroon namang account ko at pinag-isa lang, for as long as walang mababiolate, okay ako doon. Okay ako doon, Mr. Presiding. Kaya lang parang nahihirapan ako, honest to goodness, na i-internalize. Say, 1.4, ang source nito ay national wealth. Tama po ba, Mr. Budget? So, ano ang pupuntahan nitong 1.4? Ngayon, kahapon... Nilamsam na. Yung Tama kahapon, ba? hindi ko masyadong ma-appreciate kasi Dito hinahanap ko. dito po kasi sa amin, so form 9 na sinubmit namin, naka-plaster siya kung saan siya napunta.
Hindi ko lang, wala. Doon sa bagong ordinansa, kasi yan yung hinirequire ngayon ng boom. Yan yung inihingi nila yung bagong ordinance. Pero dito po kasi sa sinubmit namin, parang maliwanag naman, naka-breakdown naman siya. Anong form yan? Budget? Form 9. Form supplemental Hmm. 9. So, Form 9. Mr. Presiding, may tatanong lang po ako kay Mr. Budget. Sige, After tuloy. this, hindi na ako magtatanong. Sige lang. This supplemental budget number 6, kung sigurado na wala na any activities dito is non-cowable, agree ako rito. Ang tanong ko lang, Mr. Budget, please take note na ito ay supplemental budget number 6. Ito ba ay sigurado tayo na non-cowable? Sigurado po. Okay, thank you, Mr. Budget Officer. Thank you. So, wala na tanong. Kay Mr. Tiano, baka may gusto ba kayong tanong? Wala na. Wala na kayong tanong, di ba? Wala pa nagsasabi. Wala daw silang katanungan, Mr. Presiding. Kaya nga, inaantay ko. Baka may tanong pa eh. Wala na sila pasabi. So, if there is none, Tanong sana ako sa sir. kung wala na akong katanungan, boy, ako may tanong. Dito ka muna. Relinquish the chair. May tanong ako kay Sir Tihano. May girlfriend ka na ba? Anyway, So, kayo hindi lang vice mayor, kundi konsehal na rin. Dahil, Ikaw. Resume. okay. Thank you. Okay po. Okay, Go I just relinquish the chair to ano lang po, para makapagtanong ako. Anyway, first time siguro ito nangyari na Vice Mayor na nagtatanong. Wala naman na masama, kundi ano lang, clarificatory question lang. No? Dito sa ating Bids and Awards Committee, hindi ba kumikita ang mga bids, no? Ay mga bidder natin, nagbabayad daw sila. 'Di ba? Sa tuwing may budget, mayroon akong nakikitang pondo. Bakit po? Sa Tiano. Dito sir sa harap sir. Yun lang. Bids and Awards. Po, you're recognized sir. Hello. Good afternoon po, Sir Presiding and to Yes. our honorables and Sir Budget po. Ang tanong po ni Sir Presiding po is, bakit daw laging may nasasama sa supplemental? Tama ho ba? Opo. Si Bids and Awards? At saka yung Local Finance Committee. As part po nung sa planning, hindi ko po sure if nandito siya, pero yung tanong niyo po is kung meron 'di bang kinikita, hindi ko rin po yun masasagot kasi hindi ko po siya part ng work ko. Supposed to be mayroon siyang may binabayad. Si budget. Opo. Si Sir RC po, baka mayroong karagdagan. Tanong lang ito para maliwanag sa atin. Gandang hapon, Vice. As back chairman, no? Ang honorarium na yan ay mapupunta doon sa back member, back secretariat, TWG.
parang palit natin doon sa trabaho nila. Minsan nag-overtime. Pero yung sinasabi ninyong tama yun, pag may bidding, may nagbibili, pero karamihan kasi bawat 5,000 lang eh. Maliit. Kumbaga kasi bawat bidder 5,000 lang. Halos wala rin eh. Lugi tayo. Lugi. Yan ay sa totoo lang ang ano niyan ay para kay assessor. Nag-retire na si assessor kaya ang ginawa ko pinunduhan ko na lang kasi parang pabalik-balik siya dito nagatanong kung bakit wala pa yung honorarium niya. Alright, sige. At least malinaw sa atin kasi para hindi na kay ipaliwanag eh. Asi pala. Hindi na ipaliwanag. So, para po kay assessor ito, sir. Okay. Okay. Tapos as yung sa local finance, as member ng local finance, yung 100,000 po, yan yung pang-reim namin doon sa Persal na inatenan natin last Monday to Thursday. So, travel po ito. Trainings. Training sa 100. Yung nandoon naman sa back kanina na trainings ba yan? 300,000? Yes po. Honorarium, 300. Training, 250. Yun. May patawag sa aming mga back member this coming December 9 to 12, Manila. Kasi papalitan na yung RA 9184. May bago na naman. Kaya kailangan din namin mag-attend para naman pag magbibidding kami nung 20 million na dyan sa site development, hindi naman tayo mga muti pagdating sa alam nyo na pag million na kasi medyo may hirap na rin, baka kasuhan na rin tayo, tapos wala tayong alam doon sa mga Okay. So, marami pong salamat. No? May bago tayong program pala para doon sa sa bids and awards. At saka may isa kami siningit pala dyan, Vice, yung sa cooperative, 58,000 ba yan? Yan yung promise natin doon sa mga co-op chairman na nag-attend sa Mindoro. Parang 14 yata yun sila sa San Jose. Yung registration na 4,000 each, yun yung sinagot natin. Parang counterpart natin sa kanila. Kasi ang represent nila ay Soprano Espanyola naman. Alright. Thank you. So, dito sa reforestation program, ano ho ito? Ito ba yung nagtatanim-tanim mo? Yung sa may tabing... Saan ba na yan? Dito sa may Metro. Kasi meron tayong 1 million fruit trees na baka pwedeng ipasok dito, no? Parang program yata, yan na yan siya. Yan ay galing doon sa 20% na 20 million ba yun sa Agis-Agis. Yan na yan siya kasama na yun doon sa, kumbaga sa breakdown ng 20 million, dyan na hinati-hati na yan. Doon sa, ito pagtatanim, no? Reforestation. Okay. Pero ang alam ko ay parang si Jofred Diaz yata ang in charge dyan. Opo, sa kasi Metro. doon sa form number 2 and 4, doon makikita yan eh. So, meron tayong 200,000 para doon sa pagtatanim ng mga punong kahoy. O punong ito. Ito nga yung problema, wala tayong breakdown dito, hindi natin makita kung anong mga... Sige. And then, dito sa mga construction ng mga learning centers, community learning center sa Pulot Interior, isa lang ito, no? Ang isang dyan yung 1M yata, yan yung request ng district kay Ma'am Berry, yung 1 million Pulot Center. Dito po. Di ko lang alam kung saan nilagay. Basta ang alam ko si Ma'am Berry ang may request niyan. Para saan po yun, sir? Yung 1 million? Sa district daw. Parang learning center. Di ko alam kung karugtong nung nila doon sa stage o di ko alam. Si Dan kasi ang kausap niya nakaraan eh. Basta ang natatandaan ko ang may 1 million yung PSU at saka yan kay Ma'am Berry. Yung PSU po talagang taon-taon yun, sir. Meron yun yung... counterpart natin yun sa kanila. Dati kasi ang ginagawa nila pang sahod lang. Eh ngayon yata parang sinasagot na ng main ang pampasahod sa kanila kaya binago na nila yung breakdown. Dito sa electricity expenses, kasama na ba dito yung natin? Ito yung mula from August ang billing natin dito. Lahat ng... dito, lahat na yan, buong munisipyo. Kasi biglang lumaki ang bill natin, nagulat din ako, monthly tayo ng 330,000 monthly. So, yung pagpapa-aircon, wala pa rito ha? Bayad lang ito. Bayad lang ito ng utang natin sa Paleco. Hindi, hanggang December na yan. Ang natin, yung 2M. Look at that one. Dito ho sa site development, Mr.
MPDC or MPDO, site 20 million. Meron na ba kayong ano dito? Mga plano or tapos na plano? Oo. Yung sewerage plan, kung magkano, yung... yung program of works, meron na. Meron na kayo naipasa. So, improvement. Itong municipal ground natin na improvement, saan po ito? Dito? Ito? 3.5 million? Ano gagawin natin dyan? Itong sa Pasko. Pailaw natin 3.5. Okay. See. Very good. Okay. Ito pong ordinaryo street, saan po ito? Saan ito? Yung ordinaryo? Teachers Village, papasok. Saan po? Sir Carrito. Yung kay Ma'am Hemor? Yun pala yung ordinaryo street. Alright. See. Itong 8.4 kilometer farm to market road to Agis-Agis. Oo. Mayroon na tayong approve galing sa national government. Sa PRDP. Nabigay na ba sa atin? Wala pa? So, pero budgetan na natin. Sa PRDP. Anong problema? Bakit hindi na? Matagal na ito eh. Hindi na ibigay sa atin. Sige. Ano ka doon para mailagay natin sa minutes na nagtanong-tanong naman tayo rito at Sige po. mahirap pa pag tinanong tayo. Pasensya na ho kayo ha. Okay po. So part of kasi ito yung legislation natin na kailangan magtanong din. Hindi ho tayo tama yun. Hindi tayo nagkukontra rito pero para lang ma-enlighten tayo no sa mga gagawin natin. So, ayun po. So pakisagot sir. Sige po, okay po. Good afternoon po ulit. Regarding po doon sa concreting po ng farm to market road sa Agis-Agis to Inyaran, as part po ng MPMIU po, we are ongoing po sa mga requirements po. So sobrang dami po nilang CES requirements, yung safety environmental safeguard po. And then the I-build, yung sa economy po natin, feasibility study. So way back 2023 po, natapos po namin yung feasibility studies, including po the other requirements, the DODs, pertaining po from 63 po na-identified namin na project affected person po. Nagbalik po na limit po siya into 50 po. Kasi we identified the other properties are under po the Republic of the Philippines. Okay. So they suggested po na itanggal po natin sa project affected person. So naging 50 po. And then we identified the other parties po, yung mga affected person na tawag dito, namatay na po yung owner. So we need po na conduct the extrajudicial and or self-adjudication. So yun po yung medyo nagpatagal po sa process. And as of today po, year 2025 po, natapos po namin yung said requirements po na yun. And waiting na lang po doon sa review po ng SAS requirements, including po the ACC, the NCIP po. And yung sa trees valuation and galing po sa DNR. Isa po sa nagpatagal din po na na-identified po yung dati 'di ba po 8.41 kilometers down to 7.353. Opo, kasi po na-identified po yung papasok po sa fish landing as a timberland. We
nagkaroon po ng pag-uusap sa DNR at saka sa PCSD. So, ang LGU po ang nag-adjust, tinanggal po siya sa proposal. Kaya po medyo lumiit po yung ating proposal doon. Yun po yung mga key factors kung bakit po tumagal po yung project. Kasi ang tagal din po nung sa SEP. Kasi requirement po si SEP para po ma-proceed si ECC. And then the ECC application po natin is for the 5th times po ay na-denied po ulit. For transparency po, para alam po natin na, ayun po, na-denied siya. Dahil po doon sa mga, tawag dito, yung sa certification po ng DNR, hindi po kami magkasundo nung sa, tawag dito, na i-process po nila. Pero, okay na po yung problem na yun kasi napaayos na po namin yung sa ECAN. Opo. Ang problema na lang po siguro yung within the AMB po. Ayun po. EMB, Environmental Management Bureau po. Opo, okay. ayan. So, hiningi na lang po nila yung another amendment po. Ang amendment po ng certification, siguro po naka-4 na po kaming beses nakapa-amend po ng certification. So, magre-resurvey po siguro ulit nung para sa 3. Kasi yun po yung naging problem po nila ulit. Kasi nakailang beses na rin po na comments. Paiba-iba po during mag-submit po kami. So, ngayon po, ongoing po yung review po nung sa PRDP, national po, ayan. So, we are expecting po na sana within this year is makandak po yung SPAR. Opo, Ano yung SPAR, sir? Isang process po ng sa PRDP na parang secondary po nila na assessment para po yun na po, pagkatapos po ng SPAR, i-recommend na po yung project for, iba-download na po yung pondo sa atin. So, yun lang ho. Gusto rin natin linawin, sir, para sa kaalaman din ninyo. Kasi bilang mga politiko, no, sa mga lugar na yan, ay nai-issue na ho tayo. Na kinurakot na rin natin yung pera para dyan. So, kaya nga ho, tinatanong ko rito, no, para at least maliwanagan, no? Opo. Matagal na ho nilang inaantay yung area na yan kasi masyadong maputik naman, di ba? Opo, yan po. Na-understand naman po namin. Opo. Kaya lang po, yun So, na nga po, hindi po namin hawak yung isip po nung sa region and then sa national. Yes, tama. So, as of to date po, kahapon po, nagbaba po sila ulit ng review. Doon po sa ating FS po, may pinapabago na naman po sila. Ayan po. Tsagaan lang ho natin. Opo. Tingin mo ba may pag-asa naman, sir? Opo, kasi po, siguro nasa 85% na po kami ng yung another po na review. Binalik po nila ulit yung sa program of works and then sa DED po natin. Ayan po, meron po kasi silang pinapa-include po, which is na-include naman po namin na. Tapos, binalik ko naman po sa engineering office po yung review na yun po. Tapos sa FS naman po, ayan, naayos na po namin yung mga iba. So, na-forward na po namin yung bagong review. Hinintay naman po namin ulit yung bago na naman. Opo. So, Yes, yun lang po. So, At, okay, si Consihal Gatongkay po. You are recognized. Thank you very much, Mr. Presiding. I remember, Mr. Presiding, in the roles is dalawang katanungan lang po yung ating binibigay sa ating mga correct me if I'm wrong. Okay po, tama po. So, Mr. Presiding, enough na po siguro, Mr. Presiding, kasi matagal na rin po, ang dami na rin pong katanungan ng dating. ano po kasi ito? Yung tawag to? Yung urgent ba? Urgent. So, Kailangan natin. Marami pa tayong linawin. Linawin lang. Para at least hindi natin ano ba? Hindi. Tanong lang naman ho. Wala. Tanong lang. Ho. Hindi ako nagipag-away, SB, okay, ha. sir po. I said our roles is to question only in this room. Di, Wala akong sinabi na ibabago lang po. Okay, Thank you very much. sa regular yun. Wala yun sa ano. Kasi, ako si Consihal Villacruz, you are recognized. Yung conversation between the Vice Mayor at saka yung PDO, ano yun, related ba yun sa kalsada na nagbawas? Ang focus ng tanong natin kanina, Inyaran, di ba? Sagis-sagis. Yes po, yes po. Anong total authorized naman conversation, may follow-up question. Magkano yung sa Inyaran, Sagis-sagis? 126 million? 127. 127 million. Ang 127 million ba ay available on hand? Kasi supplemental tayo eh.
Available ba? Wala pa. O bakit tayo nag-supplemental? Ngayon, pag in-approve natin ito, saying na in-approve natin ito, give me timeline. Kailan magagawa ang agis-agis to inyaran? Hindi, yung kanina, PRDP. yung 26 million. Galing national. Ha? Anong item? Yung Di- question. Ano yung pinag-usapan nyo kanina? Di ba Yung- kalsada, pinaikli, ganun. Binagli. Kaya may mga changes na nangyari kaya tumagal. Kasi ang 8 point ilan yun, sir? 8 kilometers 8 kilometers na proceeding pa kaya ano mo lang pakiayos mo lang. 8 kilometers na naging 7 na lang. Kasi nakita yung papuntang dagat ay Timberland. Tama po ba? Oo. Ayan. So doon tumagal at inaantay na po ng taong bayan. Oh, tama Yung yun, daan na Vice. yan, Oo. kasi hindi rin nga nila maintindihan. Dahil ako mismo, hindi ko may paliwanag dahil hindi ko rin nga alam kung bakit tumagal. Kaya ako tayo nagtatanong dito. Ngayon, kung hindi natin ma-identify kung ilang kilometer yan, how come na umabot tayo doon sa budget? Paano ginawa yon? Sige po, yung chairman. Baka masagot mo. Nakakalungkot isipin. Nandito po tayo nung committee hearing. In-invite ko po si SB, Mr. Presiding I'm sorry to say, in-invite ko po si SB Bantal, in-invite ko po si SB Villacruzes, and nandyan din po yung ating presiding officer, patungkol po dyan sa agis-agisan, maliwanag na po na pinaliwanag na tayo po ay bukas palad para sa nasyonal. Ang sabi nila, 2023, magbabigay sila ng 198 million, which is hindi dumating. Pero tayo, kailangan natin mag 10% as a counterpart. Ganun po, taon-taon ang gagawin natin. So, being a public official, need po nating tingnan. Magtutukod lang tayo ng 10%. Ito sana hindi natin pag-usapan dito kasi napag-usapan na ito sa committee hearing and then napas na po ito nakaraan pa. Pero kailangan nating ipaliwanag ulit. Ano ba naman tayo dito? Yun po, Mr. Presiding. Hinihintay natin ang nasyonal. Kaya nga po, naging 25 million kung nakikita natin. Sinasabi ko rin kanina, not exactly 10%. Ano yung kwan? Yun yung aking kukuhanin. So, 190 million yung last na sinasabi ng nasyonal na ibibigay sa atin. Which is, sabi ni Ma'am Dang, kailangan nating mag-fund ng 10% nun. Hindi ko alam yung computation. Yun po yung paliwanag. Maliwanag po doon sa committee hearing po natin, Mr. Presiding. Okay po. Doon po sa link ng ating kwan po, part na po ng engineering, Mr. Presiding. Bakit pinaproblema po natin yung hindi natin trabaho? Yung sa atin po dito, Mr. Presiding, we approve this. And then, itong mga katanungan na ito ay already pass na po ito, nakaraan pa po ito. And then, sa session po, pinaliwanag din po natin to ng paulit-ulit. Thank you very much, Mr. Presiding. Hindi po ako galitan, nagpapaliwanag lang po ako. Tuloy lang ha. So, Mr. Chair, SB Villacruzes, tapusin na lang po natin si Vice. Kasi Hindi ito pa po po siya kasi- tapos magtanong eh. Ito po kasi ay yung urgent ba? Kaya hindi natin pa nabasa. Ako talaga personal, hindi ko masyadong naunawaan pa ito. So, tatanong lang ho para at least makakapulot tayo ng mga Mr. Presiding, mga Okay po, idea Vice. rito. So, tinatanong natin ito. Wala ho kaming gustong hindi ito. Wala ho tayong gustong i-question dito, kundi para sa taong bayan. Okay? Tuloy ko na lang ho yung tanong ko, no? Yung tungkol pa rin doon sa 7 million na napondo. 7 million. Pero hindi ho natin alam kung magkano maibibigay na sa atin, sir. Kung ilang ho ang national, ang pondo galing national. Hindi rin ho natin alam. Kasi siyempre nagbago, di ba? Dati ang alam ko, 172 million. Tama po ba? I-times mo yung 10%, 17, sa agis-agis po. 195 times 10, 19.5. So yun dito, ang counterpart natin ay 7 million lang.
7 million ano? Concreting, ito po ba yun? Concreting of 8.4 farm to market road in situ Agis-Agis, situ Panitian, Inyaran, phase 1. 7 million. 70 million. Tama? Dito po sa supplemental. Hindi ba pwedeng hintayin natin ang national aid bago tayo mag-supplemental? Hindi po kasi natin alam kung kailan darating yung Si budget, si SBO budget kanina. mo to. Yun na nga eh. Pag tumatay, since yan naman ay sa 20% development fund, and we are expecting it, maglaan tayo. Kasi matagal pa naman ang 2067. So, Mr. Ano po, baka masagot ni Chairman? Kasi kung alam sana natin kung magkano, sir, dagdagan natin para at least matuloy na yung ano na yun. Baka ito na naman ang magiging dahilan ba? Hindi na naman, kulang na naman yung ating Vice, equity. saglit po. Sagutin Sige. muna ni SB. Mr. Presiding, humaba na po tayo ng husto. So, sana naman, meron po ito. Meron po, kung babasahin po natin isa-isa, makikita naman po natin. Okay naman yung mga katanungan po. Oo. But yung mga katanungan kasi na iba, Mr. Presiding, ilang beses natin pa ulit-ulit yon. Matagal ng issue. Matagal na pong issue. Eh, Yun lang, Mr. Presiding. Sige po. Trabaho natin continue. ito eh. Apo. Trabaho lang itong atin. Trabaho lang. So, Tanong lang naman. I repeat, Mr. Presiding, ulit yung sa ating roles. So, kung hindi tayo, ano rito, kung hindi tayo pwedeng magtanong dito, wag na tayo magtrabaho rito. Tanong lang naman tayo rito. Saglit po, no. So, para ano po, isa-isa lang po. Mr. Vice, pakitapos na po yung mga tanong nyo para may Para hindi tayo na yung ibang papahiya doon konsehal. sa mga tao na may sagot tayo. Sige po, pakidiretso na lang po yung tanong nyo para Tuloy pondo. tuloy po yung Pondo tanong. po nila ito. Pera ng taong bayan ito. Kaya wala akong masama, magtanong lang. So, Para may sagot tayo sa kanila. Medyo ano lang po yung boses natin ha. Medyo Sa akin, Mr. kaya nga, sa akin, Presiding, nilalaksak ko lang. pinapaalala ko lang po. Under po tayo ng local government code. So, hindi po ito basihan, Mr. Presiding. Sorry lang po ha. Doon po tayo sa proper. Huwag po tayong magalit na kung ano. So, sige po, Vice, pakituloy na lang po yung tanong nyo. Tapusin na lang po natin to para harap. Wala akong masama. Ito nga eh. Pag basahin mo ang Local Government Code of 1991, nandyan yung trabaho natin. To enact Opo, and measure ordinances. Opo, Gumagawa tayo ng ordinansa eh. sige po, Vice, ituloy nyo na lang po yung tanong kay Ang tanong ko po, Mr. Presiding, Mr. PDC. tayong gumagawa ng ordinansa rito, wala ba tayong karapatan magtanong? Kaya nga po, Since- paki-continue na lang po yung tanong para Kaya nga po. tuloy yung ano. Oh, thank you very much, Mr. Matapos na tayo. Presiding. Okay. So, salamat po. Maintenance ng ating school building facilities. So, dito ho sa maintenance, ano hong building ang i-maintain natin, sir? PS, ano to? PSES, ano? Elementary school? Pulot Shore? Pulot Shore, no? Ah, 200. Pulot Shore. Oh, para kwento natin sa kanila na mayroon palang building maintenance sila. Okay. So, malapit na rin ako matapos, sir. Yung mga umano sa isip ko, siyempre para may malaman ko rin. Since andito na rin naman kayo. Watershed Heritage. Sa Panitian, meron tayong cultural heritage sa Panitian, no? So, lahat ng ito, sir, all in all, ay magagamit natin ito para doon sa mga projects na nilalagay. So, sigurado? Okay. So, yun lang po. Yun lang po, Mr. Presiding. Yung lahat ng mga nandito ay gagamitin natin ito para dito. Para hindi naman sakali.
So, okay na po. Sandali. Itong livelihood program, sorry po, livelihood program, community-based skill training, mga training ito para sa, sir? Training para saan po ito? Livelihood program. Eh, tuwang-tuwa yung mga taong bayan nito pagka, siyempre, narinig nila may livelihood program. Training para sa ano? Ano pong mga livelihood program na ang lalagay natin dito? Pero itong livelihood kasi, kasama talaga din sa, kasi pag-pressure from national Sir, please, pasensya na, sir. Para may record. Ito kasing livelihood na pondo, ano ito doon sa, required doon sa share from national wealth. Dapat merong 20% na Share natin. livelihood para doon sa pag nagbe-breakdown ka ng share from national wealth. Dapat maglalagay ka ng 20% na livelihood program. Requirement, sir. Requirement. Okay. Required So, yan. ano lang, as requirement lang. Wala naman talagang livelihood na. Akala ko kasi nakaraan, nag-usap kayo ni Ma'am Dang na yung sa luntian yun ang ipapasok yata. Hindi ba kayo Yun nag-usap ba na? yun? Yun ba yun? Hindi ko rin Hindi ko alam kung alam. saan Kasi dito. ang alam ko, nag-usap kayo. Hindi. Ako ang nilagay ko lang, livelihood program. Kasi sabi ko, makipag-coordinate Hindi ko rin alam. kayo. Tanongin ko na lang siya, sir. Hindi ko alam eh. Wala naman kasi nakalagay. Basta ang alam ko lang mayroong pambot dito na yun na ba yun? May nakita akong pambot dito kanina. Para doon sa ating tourism, no? 2 pambot. Wala na nga Okay, rito. Wala na nga dito eh. Parang under sa, Yan kasi yan yung mga pondo nanggaling sa, doon sa counterpart sa natin. Nasa 20 million, parang panitian. Parang hinati-hati na nila, kaya may mga para doon sa bangka, tapos merong sa mangrove. Parang lahat ng sakop ng 20% binigyan ng parang project program bawat isa. So, sige sir. At may balita namin sa taong bayan na meron na tayong mga ganong program. Matutuwa sila, no? So, ito na sir, yung 1 unit floating guardhouse. 1 unit. Well, anyway. Ang alam ko rito, 2 eh. 2. So, isa lang. Parang nakarang kasi may pinondong 2, hindi rin kaya ang ganon. Kaya ang sabi ni Engineer Berry, si Engineer Mario yata ang may hawak niyan. Isa lang daw ang kaya nung amount, kaya yan na lang nilagay nila kaagad para siguradong meron. Okay, sige. So, thank you sir. Yun lang. Okay lang. Wala pa, hindi pa So, tapos mag-question si... Relinquish mo na lang. Okay. Salamat. Salamat po. Sige. Okay. Yung paliwanag, Mr. Presiding ni Ma'am Dang, ay naunawaan ko na yung 18.5 million nakaraan, dahil hindi dumating yung national aid, ibinalik po, Mr. Budget, Mr. Presiding, na accordingly ay ginamit sa ibang proyekto. Nag-iba ba ngayon ang sistema? Hindi ba natin alam yung counterpart? I mean, yung national aid. Kaya nga tayo, we come up with 18.5 million. Kasi mayroon tayong national aid na inasahan na 185 million na national aid. Ngayon, pwede ba nating baliktarin? Alamin muna natin kung may darating talaga tayo na national aid bago natin isama sa supplemental budget. Kaya nga supplemental, hindi naman ito nakaprogram eh. Yung para sa agis-agis. Baka maulit na hindi dumating, magamit naman sa iba, makuha na naman. Hello po, good afternoon po ulit. For clarification po ulit po ha. Kasi po, di ba, nakwento kanina, so meron po tayong proposal na 8.41 na kilometers, tama po. And then yung papunta pong fish landing, which is 700 meters po,
Yun po yung natanggal dahil timberland siya. So ito pong 7 million po, yun po yung gagamitin para po doon sa natanggal. Hindi po ito yung counterpart natin. Kasi po, nagpasa po kami dito ng request for another resolution for another counterpart dahil po since 2023 pa po yung binabanggit nyo, 2024 tama ho ba? So hindi na po yun siya, hindi na po bagay i-disregard po muna natin yon. So itong budget na tong 7 million na to is doon po sa natanggal po. Mr. Presiding, paulit. Yung 7 million ay gagamitin doon sa 7 kilometer. Hindi po, 700 meters. 700 meters na tinanggal natin dahil dahil po siya ay hindi po tinanggap prior po doon sa mga requirements po natin. Apo. pero itutuloy natin. Yes po. At ang budget natin doon ay 7 million. Yes po. Saan siya magsisimula? From kung nakapunta na po kayo doon, alam Sige niyo lang, po yung, kwento mo lang, sir. alam niyo po yung fish landing sa Agis-Agis. Okay. Simula po doon, palabas po nung yung kanyang distributor road po, yung tinatawag natin, yung pinaka-main niya na road. So, ibig Doon po sa sabihin, point na yun. sir, pag na-approve itong supplemental budget number 6, for implementation yan. Yes po, according po kay Ma'am Dang. Kaya according kay Ma'am. Hindi according kay Ma'am Dang. Pag yan ay na-approve natin, ibig sabihin, Mr. Presiding, by all means, i-implement. Gaya ng tinatanong po ni Mr. Vice kanina, inaatada niya na mayroon talaga nito. So, tama yon. Para may maikwento tayo sa taong bayan. Dito, regardless of our committee na hinahawakan, we are all oversight. Ibig sabihin, hindi pwedeng akuin ng isang tao. Kasi we need an approval of the whole Sangguniang Bayan. So, klaro po yan, ha? Yes po. From Fishland, palabas, 700 meters. Yes po. Tama ba? 700? 7 million? Hindi po, kung ano po yung aabutin po ng 7 million, yun po yung unahin po na i-implement po. Yes po. Okay. 7 million ang budget. Hindi po siya Hindi sa counterpart. Yes po. Hiwalay Oo. po yun yung counterpart. Opo. Okay. Apo. So, klaro. So, may Yes po. may kwento na tayo na mayroon tayong Meron kalsadang gagawin. Kailan kaya yan, sir, kung sakaling ma-approve today? Hindi ko po na masasagot dahil hindi ko po hawak yung sa implementation po. Pero yung sa mga, kung ang tatanungin niyo po sa akin is yung sa processes po ng mga FECB, yan baka masasagot ko po. Pero regarding po sa implementation, nakadepende po. Pero hindi sa naman atin. aabot ng 2027. Baka hindi naman po. Baka Okay, within thank you. this year siguro or next year po. So, thank you. Yun lang naman. Sige. Thank you, Mr. Presiding. Meron po kasi nakalagay dito. Improvement of local access route within the municipality. Para may balita tayo sa mga constituents natin po. May particular po ba na lugar ito, kung saan banda ito? Yung i-improve sa banda. Yung i-improve po, Okay. para kung may magtanong. Mr. MPDO, saang daan yung i-improve na nakalagay dyan, local access road? 4.5 Anong million daan po. po? Wala kasi nakalagay kung saan, tulad nung kanina, sa, ano yun? Hindi, ordinaryo. Oo. Ordinaryo po. Ayan, saan? Ano po, according po doon sa napagmitingan ng council last time po, yung improvement po ng road na to is doon po sa 3 barangay ata po. Sa Pulot Shore, tapos yung sa Panitian, tapos yung sa... Hindi ko po sure kung sino po yung nanalo kay Iraray or yung kay Isumbo or yung kay Abo-Abo po. Kasi hindi ko na po na kasi alam ko po nag-meeting po sila ng Execom noong November 7. Hindi po ako nakapag-attend. So hindi ko po masasabi kung saan pong barangay yung nanalo po doon. Apo. Sila po yung nag-prioritization po. So, Pulot Shore, Pulot Shore, it's either sa Pulot Shore po, sa Barangay Iraray, sa Iraray. Panitian, pero ang shore po sa shore, Sa shore. sa Panitian. Ayan po. sa Panitian. Ayun, 3. Speaking natin. May pahabol ka pang tanong, ha? Sige, kung wala na, please move.
Hello. I move the appropriation ordinance number 2025-22, an ordinance appropriating the amount of 53,720,513 and 54 hundreds as a supplemental budget of number 06 fiscal year 2025 of the municipality of Socorro Española be adopted. Approve. Thank you very much, Mr. Presiding. Okay, sige. Suspension of the rules. Okay. Good afternoon po, Mr. Presiding. At para po sa lahat, i-clarify ko lang po na yung finalization po ng appropriation ordinance ay dadaan na po kay Ma'am Ken. So baka may mga konting i-edit pa po sa mga grammar or may mga babaguhin po. Siguro may mga corrections po. Yan lang po, gusto ko lang po ipaalam. Yung ito po kasi yung draft ay need pa po ng correction lang po, mga grammar, mga something for finalization lang po kay secretary. Yan lang. Wala po. Yung lang po, yung mga simpleng lang grammar lang po siguro. Sa mga errors, Apa, clerical errors. Yung mga grammar lang po. Pero yung mga figure po wala. Sige po. Salamat. Okay, sir. Sige, sir. Okay. Our session is now adjourned.